Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. So tuluyan na ngang inendorso ni Sara Duterte si Amy Marcos. Ito po yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Kasi may naglabasang litrato na pinost ng Bin Sentiments. Yung kay, alam ko kay Daryl Yap din yun ng picture. Itong picture na to. Kasama si Sara Duterte at si Amy Marcos na nakaitim. Tapos nakasulat #itim. So ito pala ay isang collaboration, commercial, political advertisement na ginawa nila kung saan itinaas nga ni Sara Duterte ang kamay ni Amy Marcos. At sinabi ni Sara Duterte, iboto natin si Amy Marcos. Ayan mga kababayan. Ano ibig sabihin ng itim? Itim daw ito. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Sigurado kaya paglalaban tayo ni Amy Marcos, tingin ninyo? Pinaglalaban lang nito si Duterte. Diba? Wala naman na tayong nakitang maliit na tao na pinaglaban nito Diba? Dapat ang pinaglalaban nito yung mga biktima ng EJK Diba? Dapat ang pinaglalaban nito yung mga botanteng Pilipino. Diba? Dapat ang pinaglalaban ni Amy Marcos ay etong mga Pilipino na naghihirap, walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Etong mga isang kaig, isang tuka na walang makain sa hapagkainan. Dapat yun ang ipinaglalaban ni Amy Marcos Pero ang pinaglalaban ni Amy Marcos, sino? Si Duterte. Pinaglalaban ni Amy Marcos itong pamilyang Duterte. Ang matindi pa nito mga kababayan, mas ginusto pa niya na siya ay i-endorso ni Sara Duterte kaysa dun sa kapatid niya. So anong naiisip niyo mga kababayan? Bakit humiwalay siya sa alyansa? Nagpa-endorso siya kay Sara Duterte, umalis siya dun sa alyansa Dito siya ngayon kumampi kay Sara Duterte. Parang si Camille Villar, parehas lang sila. Pero hindi naman umalis sa alyansa si Camille Villar, pero baka tanggalin Kayong pasisigurado baka tanggalin si Camille Villar. Kasi mahirap yung namamangka ka sa dalawang ilog So itong si Amy, umalis sa alyansa at dito na talaga kay Sara Duterte kumampi. Ano ba tingin ni Amy Marcos? Mukhang mas malakas ba talaga si Sara Duterte kay PBBM? Mas malakas ba ang hatag ni Sara Duterte? Mas iboboto ba siya ng taong bayan dahil kay Duterte? At hindi siya mananalo kung siya ay sasama sa alyansa? O tingnan natin mga kababayan ang magiging resulta. Tingnan natin kung tataas ang kanyang ratings. Siguro nakita niya, si Bongo na dating pangatlo lang, tumataas na. Number 1 si Bongo Nakita rin niya siguro si Beto de la Rosa, nasa baba. Halos hindi pa mapasok sa 12. Pero biglang pumapasok na itong mga latest survey. Si Amy Marcos naman talagang hindi pumapasok. At ngayon bumagsak sa number 17. Ngayon, eto na. Lumapit na kay Sara Duterte at nagpa-endorso. So aabangan natin kung anong epekto nito kay Amy Marcos. Ano para bang ibig sabihin ng itim? Ilaban ng tama, itama ang mali. Sigurado ka. Sigurado ka lang, Amy Marcos Eto mga kababayan yung kanilang political advertisement. 30 seconds lang ang political advertisement. Hindi ko po ito iniisip ko kasi kung ipi-play ko ng dire-diretso kaso baka ma-copyright po tayo Kasi gawa po ito ng Bin Sentiments, baka ma-copyright po tayo. Alam nyo naman, kapag may pagkakataon sila na tayo ay ma-copyright, mahirap po yun. Huwag natin sila bigyan ng butas para meron silang makitang pagkakamali natin. So kaya gagawin natin, piplay ko to pero habang piniplay natin ay isa-isahin natin yung mga nandyan po sa political advertisement. Pero bago yan mga kababayan, basahin ko lang yung ibang komento rito sabi dito, Senator Amy Marcos, kung gusto niyo pong itama ang mali, DepEd at OBP anomalies ay dapat maklaro. Ito ay para sa taong bayan's interest. May mga nag-react na, di ba? Gusto mo itama ang mali Sige nga,
Silipin mo nga kung saan napunta yung confidential fund ni Sara Duterte. Oh, gusto mo palang itama ang mali. Ha? Sabi niya, di ba? Itama ang mali. Oh, ilaban ng tama, itama ang mali. Sige nga, Senator Amy Marcos, paimbestigahan mo nga yung yung sino si Mary Grace Piatos. At yung 1,000 pa mahigit, mahigit na tumanggap ng confidential fund galing dyan po sa Office of the Vice President at DepEd. Sige nga, ipaglaban mo nga ang tama na sinasabi nyo. Oh, may mga anomalya sa OBP. Yung mga tumanggap ng pera, si Kokoy Bigliamin. Meron pa nga iba-ibang mga mga team, may mga may mga team Team Asim. Yung mga pangalan na naglabasan, mga kababayan na nakatanggap ng confidential fund ni Sara Duterte, panay-invento po yung pangalan at hindi po nakarehistro dyan po sa PSA. Ibig sabihin, hindi po totoong tao. Pineke. O, sige nga, Amy Marcos, kung gusto mo itama ang mali, subukan mo nga, imbestigahan mo si Sara Duterte. Kaya mo ba gawin yan? Ito kasi ang pinaglalaban nito, si Duterte. Hindi ko maintindihan, mga kababayan. Ano kaya meron? No? Sa tingin po ninyo, ano kaya meron? Bakit hindi maiwan-iwanan ni Amy Marcos si Sara Duterte? Ano kaya meron? Ha? Kasi si PBBM, tumahimik na eh. Lumayo na siya eh. Hindi na ginawang parte ng gobyerno si Sara Duterte. Nabuisit na eh. Pero si Amy Marcos, tumiwalag sa alyansa, kumampi kay Sara Duterte. At eto, meron pang political ads na nagpapataas ng kamay dun sa kumakalaban mismo sa gobyerno, kumakalaban sa kapatid niyang si Presidente Bongbong Marcos. Itim talaga. Itim, mga kababayan, mga kapangyarihang itim. Kapangyarihang itim. Eto nga, kanilang ginawang campaign, yan, parang tawag ba yan? Caption ba tawag dyan? Slogan. Ha? O, Senator Amy R. Marcos, okay, I can feel it. You have my vote, mama. O, yan, iba naniniwala na, kay Amy, Iba, nakakuha ng boto si Amy dahil dito sa pag-endorse sa kanya ni Sara Duterte. Pero abangan natin, susunod survey kung aangat siya. So, ito, piplay ko para makita natin kung ano political advertisement na ito. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Okay, yon. Itim, ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Saan? Saan ipaglalaban? Sabi ni Sara Duterte, itim ngayon ang kulay ng bansa. Oh, bakit ba umiitim ang kulay ng bansa? Oh, dahil may nanggugulo eh. May nambibuisit eh. Ang ganda sana ng takbo ng bansa natin kung nagkaisa. Meron pa kayong pa-uniteam. Tapos kailan din pala mag-aaway-away. Oh, kaya itim na raw ang kulay ng bansa. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Oh, sa gutom at krimen, nagluluksa. Grabe yung kanilang mga daming talagang madrama itong dating ng ng kanilang political advertisement. Ano raw yung sabi? Sa gutom at krimen, nagluluksa. Ha? Tapos ano sabi ni Amy? Luluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom na raw ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Grabe Talagang talaga lang mukhang gagamitin dito sa sa political ad yung kanyang pag-iimbestiga. Tingnan niyo, masdan niyo sa background picture Lalabas diyan yung kanyang paghihiring diyan sa Senado. So yun yung sinasabi niya na gutom pa sa hustisya ang ating bansa. Ayos Sana all sinasabi niyo na gutom sa hustisya. Ang sinasabi nilang gutom sa hustisya ay etong si Duterte. Kasi nga nadala sa dahig. Pero yung talagang humihingi ng hustisya, yung libo-libong nagurgur dyan po sa EJK dahil po sa war on drugs, hinahanapan nyo ba ng hustisya? Yun ang talagang gutom sa hustisya.
Yun talaga ang mga naghahanap ng hustisya, yung may hirap nating kababayan na naging biktima ng tukhang. Gutom pa sa hustisya. Sinong gutom sa hustisya? Pa sa hustisya, hinigipit ang hindi kaalyansa. Oh, ginigipit pa daw ang hindi kaalyansa. So binabanatan na nila itong gobyerno. Panggigipit daw yung mga nangyayari ngayon. Alam naman natin real talk na tayo. Alam naman natin kung ano tinutukoy nila Yung pagkakadala kay former President Rodrigo Duterte dyan sa dahig, yun po yun Wala naman na ibang kumbaga ayun ang tinutumbok nila, wag na tayo maglokohan. Ayun yung tinutumbok nila. O marami ang nagsasalita. Kami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Yan mga kababayan. Ayan po, si Amy, yun po yung hearing niya. Marami daw nagsasalita, pero sino ang may ginawa? So ngayon, ito na yon. Pinapalabas niya, itong kanyang hearing na ginagawa ay para sa hustisya. Parang ganoon na sinasabi niya mga kababayan Ayan tingnan niyo yung picture niya. Ayan nandiyan po sa hearing. So meron daw siyang ginagawa, yung investigasyon niya sa Senado. Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Okay, so yun daw. Itim ang kulay ng pakikiramay at itim ang kulay ng pakikiisa. Ayan mga kababayan. Magkamukha sila, no? Magkamukha sila no? Parehas itim. No, parehas itim. Itim mga Ilaban ng tama. Itama ang mali. Ilaban ng tama. Ano raw? Itama ang mali. Ilaban ng tama, itama ang mali. Ito na, iboto si Senator Amy. Iboto si Senator Amy. Itiban number 39 sa Barota, Senator Amy Marcos. Okay. So yan po yung yung political advertisement ng BFF. Sara Duterte at si Amy Marcos. Ayan, itim. So dito na magkakaalaman mga kababayan kung magiging epekto nitong pag-endorso ni Sara Duterte kay Amy at yung pag-endorso ni Sara Duterte kay Camille Villar na dating mga alyansa ngayon ay mukhang lumipat na. Nakipag-alyansa na dito sa kay Sara Duterte. So abangan natin. Yan yung abangan natin kung ano mangyayari. Basta tayo mga kababayan alam na natin. Ang mga senator na kaalyado ni Sara Duterte, yung sinasabi nilang Duterten, yung Duterten, hindi po Duterte 10, Duterte 10, Duterten, 10 po sila mga kababayan. At ito pang dalawa inendorso, si Amy Marcos at si Camille Villar. Ito mga kababayan, kapag nanalo, sigurado tayo na sila ay kukontra sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya lagi nilang sinasabi, yung padapa senators, kompletohin natin. Dapat straight, dapat 10 lahat kami. Para maiwasan natin na ma-impeach si Sara Duterte. Hindi maaalis si Sara Duterte dyan po sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Ayan po yung layunin nila. Tapos nadagdagan pa. Amy Marcos at Camille Villar. Siyempre kapag inendorso ni Sara yan, sigurado yan pagdating po ng hearing sa impeachment trial, yan po ay kakampi kay Sara Duterte. So alam nyo na mga kababayan, dun po sa mga nagmamahal sa ating bansa, dun po sa nagmamahal sa katotohanan at sa kabutihan, alam naman po ninyo kung sino ang mali at kung sino ang magnanakaw dito sa ating bansa. Alam naman natin, kitang-kita natin sa mga hearing sa Quadcom kung paano nila minanipula ang pondo ng bayan at hindi natin alam kung saan napunta kasi ayaw nga nilang ipaliwanag. So, ito pong lahat ng mga inendorso ni Sara Duterte, sigurado po yan, anti-impeachment po yan. Kaya, kung gusto nyo pong ma-impeach si Sara Duterte, hindi nyo po sila iboboto. Kasi once na ibinoto nyo sila,
wala na. At makakatakbo si Sara Duterte sa 2028. At hindi ko alam kung sino makakalaban niya. Ito yung sinasabi ko lang, kung hindi ma-impeach si Sara Duterte at marami pong senator na napadapa ang pumasok sa top 12 yan po sa darating na eleksyon na itong Mayo. So mag-isip-isip po kayo mga kababayan. Ha? Kung nag-iisip pa kayo ng mga inyong iboboto sa Senado, mga kababayan, huwag nyo na po isama itong mga ini-endorso ni Sara Duterte. Yung Duterte at itong si Camille Villar at itong si Amy Marcos. Kasi sigurado po yan. Hindi na po para sa taong bayan ang gagawin nila, kundi po para kay Sara Duterte na. Ang gagawin nila ay hindi nila i-convict si Sara Duterte at baka ang mangyari ay gumawa sila ng paraan para maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayan po ang kanilang layunin. Wala na po ngayon yung kaya sila tumatakbo para sa bayan. Wala na po. Para po sa partido na talaga. Meron na po silang common goal. Ngayon pa lang, ayan po ang kanilang gustong mangyari. Kaya nasa kamay po natin mga kababayan ang kapangyarihan na baguhin natin ang ating bansa. Huwag na nating ibalik sa pwesto yung mga gahaman sa kayamanan, gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan, at hindi malang naiisip yung mga biktima, yung mga tunay na biktima. Mas iniisip nila yung mga kaibigan nila na kaya naman na kakasuhan ay dahil meron naman talagang ginawa. Pero wala po talaga eh. At ginagamit pa nila yung kanilang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Guys, yun po ang pag-isipan natin maigi. Iluklok po natin sa pwesto yung mga kandidato na talagang para sa tao at yung mga kandidato na talagang nakikita natin na mas inuuna po ang mas nakararami kaysa ang kani-kanilang mga sarili. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.